Magandang araw po sa inyo guys. Gusto ko lang linawin tungkol sa impulse relay at saka yung sa relay na normal relay. Kung ano ba yung pagkakaiba nilang dalawa. Marami kasi nagpa-private message sa akin, nagtatanong, Sir, ano bang pagkakaiba ng impulse relay na iyong ginagamit sa iyong content? Pati yung normal relay lang, yung ordinary relay. Ano daw ang pagkakaiba ng dalawa? Katulad nito, ito kasi guys, normal relay lang ito, no? Ordinary relay lang siya. Ito siya ay 8 pins. Bale, mayroon siyang normally closed at saka mayroon din siyang normally open. Nakadalasan ito ginagamit sa control system. Tapos ito namang impulse relay natin guys, pareho lang, no? Mayroon din siyang normally closed, mayroon din siyang normally open. Ito guys ay malimitan din ginagamit sa ating control connection. Pareho lang silang dalawa na ginagamit sila sa control connection. Ang pagkakaiba lang nila guys sa function. Iba kasi ang function ng relay natin na normal relay, ito siya. At iba naman itong impulse relay natin. Ang impulse relay natin guys, mayroon siyang auto mode. Pag isetting natin to sa auto mode guys, tapos lagyan natin ng supply ang A1 at saka A2 nito sa coil niya. Tapos ngayon gumamit tayo ng momentary switch. Pag magkaroon to ng power supply guys, pag mag-energize ito, mag-on ito guys. Kusang mag-on itong block. Gaganon siya, no? Kung mayroon siyang power. Pero dapat ang power guys, hindi siya tatagal. Parang ano lang, pag energize niya, sa A1 at saka A2, mamamatay ka agad. So, ito naman siya guys, tataas ito. Pag nakakabit siya sa auto mode, no? Ngayon, pag magkakaroon naman ng power ulit, bababa naman ito. Ganun ang trabaho ng impulse relay natin guys. Kaya nga, kailangan natin gamitan ng momentary switch, yung spring type. Ibig sabihin, yung start push button na normally open. Pag mag-close ang contact niya, magkakaroon ng power ang A1 at saka A2 ng ating impulse relay. Mag-on ito ngayon guys. Mag-on siya, no? Pag magkakaroon siya ng power. Ngayon, ang contact naman na normally open, magko-close. Pag ganun ang position niya, no? Naka-on siya. Tapos ang normally close naman, mag-open, no? Ngayon, pag magkakaroon naman siya ng power ulit, mag-a-activate naman itong impulse relay natin, magti-trip naman ito guys. Yun ang trabaho ng impulse relay natin. While sa ating normal relay lang, wala siyang auto mode. Yun ang pagkakaiba nilang dalawa. Ito siya guys, pag ikabit natin to sa push button, pag hindi natin lalagyan ng maintaining contact, pag press natin, pag bitawan natin, mamamatay din yung relay natin. Except na lang kung lagyan natin ng maintaining contact. Yun ang pagkakaiba nilang dalawa guys. Dahil ito siya, wala siyang auto mode. Itong normal relay. Pero itong impulse relay, mayroon siyang auto mode. Ngayon guys, mayroon akong drawing dito. Gusto kong ipapakita sa inyo, no? Ito yung relay natin na ordinary lang, no? Ito siya. Ito naman yung impulse relay natin. Ito na siya, no? Ang function niya ay ganito, no? Pag ikabit natin sa push button guys, dalawa ang push button niya guys, no? Isang stop push button at saka isang start push button, no? Sa relay natin. Kung gamitan natin ang push button. Tapos ngayon, pag i-press natin to, gagana ang relay, mag-a-activate ang contactor natin. While sa impulse relay guys, isang push button lang. Kung makikita natin, no? Paglagyan natin to ng power supply, ang line 2 at saka line 1, pag i-press natin to guys, magko-close ang contact niyan, gagana ang impulse relay natin. Pag gana ng impulse relay guys, i-close to ng impulse relay, no? Gagana ngayon ang magnetic contactor natin, no? Pag i-press naman natin ulit, magti-trip naman ito guys, mag-o-open ito, no? Pag open niya, mamamatay ngayon ang magnetic contactor natin. Ganon ang trabaho ng impulse relay natin, no? Ito naman, kakaiba, no? Pag i-press natin ganon, magkakaroon siya ng maintaining contact. Magko-close ito sa kagagana ang magnetic contactor. Pero dito guys, sa impulse relay natin,
Hindi na kailangan natin ng maintaining contact. Yun ang pagkakaiba nilang dalawa. Hindi na sa kailangan ng maintaining contact. At saka yung push button na ating ginamit, start push button lang. Hindi na natin kailangan ng stop push button. Yun ang pagkakaiba sa dalawang relay na ito. Sa ordinary relay, wala siyang auto mode, no? Sa impulse relay natin, mayroon siyang auto mode. Have auto mode. Ito naman, no auto mode. Dito, isang push button ang ginamit. Dito, dalawa, no? Yun ang pagkakaiba nila, guys. Ngayon, kung saan kayo komportable na gamitin, kung impulse relay ba o yung ordinary relay, nasa sa inyo pa rin yan. Depende yan sa inyong design. Kung ano yung design ninyo, na akma yung dalawang relay ito, kung saan nyo dapat gagamitin. So, sa akin lang guys, tinuro ko lang no, para to erase the doubt sa mga baguhan. Kung ano bang pagkakaiba sa dalawang relay na ito. Ito ang pagkakaiba nila guys no, gaya ng sinabi ko. Sana guys nakapagbigay ito ng konting kaalaman sa mga baguhan. Maraming salamat sa inyo guys. Hanggang sa muli.